Espiritu. Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel, with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. My covenant which they broke, though I was a husband to them, says the Lord. But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Amen. Purihin ang Panginoon. Makakaupo na po tayo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, lumuluwalhati at sumasamba po sa inyo, Ama. Pasalamat po kami sa inyong kabutihan sa aming kalagitnaan, kung paano pinaparanas niyo po sa aming Ama ang inyong napakasaganang presensya. Purihin po kayo, aming Ama, dahil ikaw lamang po the only audience that we need to please today. We would rather be pleasing an audience of one rather than pleasing so many people. Panginoon, salamat kasi inalaw niyo po na makarating kami sa lugar na ito. Pati ang mga kasama namin online sa Cavite, sa Novaliches, and kayo po, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu Santo, ang siyang mangungusap sa bawat isa po sa amin. All for your greater glory alone. Ito po ang aming sambong dalangin, Ama, sa makapangyarihang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. So, tutuloy po natin yung last part ng understanding yung concept ng law, na kung saan atin po titignan yung difference ng natural law sa written law. Yung batas na naisulat, tinatawag natin Bible, at yung batas na nasa puso natin. Na kung saan, yun ang napakagandang intensyon ng ating Panginoon. Actually, hindi intensyon ng ating Diyos Ama na isulat yung batas. Ayaw niya na babasahin natin, tapos susundin. Kahit nga ang Panginoon, nung bumalik siya, nung siya nagkatawang tao, hindi ang kanyang binibilin. Bakit ko po nasabi yun? Kasi nung panahon ni Adan, panahon ni Abraham, wala pang written law. Nagkaroon lang po ng written law nung panahon na ni Moses. Remember, hirap na hirap pa silang sumunod, si Adan, si Eva, si Abraham. Pagkatapos ng pagkasala ni Adan, hindi, di ba? Kasi napaka-close ng kanilang relationship sa Panginoon. So, ang ating hari ng kalangitan, ang intention po niya ay isulat yung batas sa ating mga puso. Yun ang maliwanag na sinabi sa ating binasa po ngayon, no? That in those days are coming, and I will make a new covenant. Hindi kagaya ng covenant sa house of Israel at sa house of Judah. Sa covenant na ito, sabi ng Ama, I will put my law in their minds and write it on their hearts. Ibig sabihin, yung batas, hindi lang basta binasa mo, hindi tumiti mo sa puso. Ang word na ginamit sa Greek ay rhema. No? Nagpasa ka ng Bible, tapos naaalala mo siya. So, tinatawag po natin na nandun ka in a situation na hindi mo maintindihan kung anong solusyon, nagre-rhema yung Word of God. Hindi po rhemi, rhema. Baka magkamali kayo, no? So, bagay yung rhemi, yun din naman yun eh. No? Galing din yan sa Greek word na ibig sabihin na the Word of God will speak to you in times of trouble. So, yun po yung intention ng ating Diyos Ama. Hindi niya intention na talagang isulat ang Bible at para lang sundin, kailangan basahin pa natin, no? Dapat naturally ay lumalabas po sa atin yan. Kaya nga po, titignan po natin yung ano po ba yung tinatawag na natural law as against doon sa written law. Kagaya nga ng sinabi ko, hindi intention ng Ama
na yung batas ay maisulat, kundi ang nais niya ay dapat ito ay natural. No? At napaka-importante po niyan mga kapatid. Para maunawaan po natin ang Kingdom of Heaven, dapat makita po natin yung distinction between natural law and written law. So, yung ating hari, ang kanyang ultimate na desire, mga kapatid, yung batas, hindi lamang sa stone, no? Noong panahon ni Moses, sinulat sa stone, at ngayon nakita na yung totoong lugar, marami nang nag-a-affirm ng totoong lugar ng Mount Sinai, hindi po yung lugar ng mga Katoliko sa Israel, na pinipilit nila yun ang Mount Sinai. So, medyo napapahiya na po ngayon ang simbahang Katoliko, no? Ang gusto po ng ating Panginoon mag-exist sa ating spirito at sa ating puso at sa ating isipan. Kaya nga po sinabi niya, this is the covenant that I will make with the house of Israel after that time. I will put my law in their minds and write it on their hearts. Kumusta po? Nararanasan niyo po ba yan? Pag kayo nagbabasa ng Bible? May mga naaalala ba kayo? Meron bang time na nagbabasa ka ng Bible tapos umiiyak ka na hindi mo maintindihan? Yes po. Na kahit anong pingin mo ayaw, tapos biglang may dumating na kliyente, ano nangyari po sa inyo? Napuwing lang po. Bakit po kayo umiiyak? Ewan ko nga ba, napuwing lang ako. Hindi mo mapigil. Kasi yun ang gusto ng ating Panginoon. Actually, ito po ay in reference po yan doon sa muling pagbabalik ng Holy Spirit. Remember in the Garden of Eden, ang Holy Spirit ay umalis kasi nga nag-disobey si Adam and Eve. Kailan siya bumalik? In the book of Acts. Noong ang Panginoong Yesus ay umakyat sa langit, pinure out yung Holy Spirit. Kaya sa time natin ngayon, ito yung malaking difference po ngayon mga kapatid. Noong panahon nila, kailangan pa talagang, kaya lagi silang may hawak-hawak na Torah. Hindi po Turon, Torah. Ha? So yung Book of Law, hindi yan iniiwan ng mga Hudyo. Ang kaibahan sa atin ngayon, yung nabasa natin, nag-remind at naaalala natin from time to time. Yan po ang kagandahan sa panahon natin. Bakit po? Kasi yung Holy Spirit nasa sa atin. Kaya kung wala sa iyo ang Holy Spirit, mahirap magbasa ng Bible na maiintindihan mo at maunawaan. Pag ikaw ay nagbabasa ng Bible at hirap na hirap ka, ibig sabihin wala sa iyo ang banal na Espiritu Santo. Kasi dapat pag nasa iyo ang Holy Spirit, excited ka na magbasa ng Bible. Hindi yung, ay, oras ko na naman sabihin, ba't ako na naman? Ba't ako? No? So, ba't ako na naman? Yan. Pero kung ang Holy Spirit ay nananahan sa iyo, tandaan nyo, ang most important person on earth right now is who? The Holy Spirit. Bakit po? Siya ang gobernador. Siya ang nag-govern sa kaharian ng Diyos sa bawat yan sa atin. Kaya siya ang pinaka-importante. Dapat tuloy-tuloy ang ating relasyon po sa banal na Espiritu Santo. At based sa Bible, every day you have to ask the Holy Spirit na i-feel ka ng Holy Spirit. Kasi ang tawag sa atin ng salita ng Diyos ay earthen vessels. Parang palayo, banga. Sino may mga banga sa bahay? Wala. At dapat kumuha kayo ng banga para maintindihan nyo. Kami mayroong banga, no? Punuin mo yan. Kinaumagahan, bawas yan. Kahit pinuno mo siya, silipin mo kinaumagahan, bawas yan ng ganyang karami. So isipin mo, wala naman saan dumaan. Naturally, nagbabawas siya. At sabi ng Panginoon, ganun tayo. Kagaya ng banga, di ba, maghapon, kinabukasan, hindi automatic na ikaw ay puspos ng banal na Espiritu Santo. Kailangan hilingin mo. Banal na Espiritu Santo, we can pray to the Holy Spirit. Why? He is God. Banal na Espiritu Santo ng Diyos na buhay, puspusin mo po ako ngayong araw na ito. Kailangan natin everyday. Ano bang binibigay ng Holy Spirit? Pag tayo humingi ng kanyang kapuspusan, infilling ang tawag sa English, ano yung bibigay po sa atin?
Wisdom, kailangan natin. Anong importante, kayamanan o wisdom? Wisdom. Pag ang wisdom ang hiningi nyo, susunod ang wealth, susunod ang health, susunod ang lahat-lahat. Remember si Solomon? Hindi siya humingi ng great wealth. Ang hiningi niya, wisdom. So nagsuluran na lahat. So ask for wisdom every day. Kailangan po natin tayong mga magulang, paano magpalaki ng mga anak, paano magpasunod. Yung mga anak, ganun din. Hindi kayo ng wisdom, paano sumunod sa magulang. So, tandaan natin, it takes two to tango. Hindi lang yung magulang ang mananalangin, manalangin din kayo. No? So, pagising nyo sa umaga, sabihin ng nanay, manalangin tayo. So, alam mo, okay. So, una sa lahat po, tingnan po natin about written law. No? Yung written law is necessary only when natural law is absent. Pag tayo po ng mga tao ay tinatawag na law-abiding citizens, hindi po natin kinakailangan ang written law. Bakit po? Ano sabi sa Corinthians? Sa Romans, kung gusto mo, Romans chapter 13, kung gusto mo na hindi ka paparusahan ng gobyerno, ano gagawin mo? Sumunod ka sa batas. Kung sabihin, lagay mo yung batas sa puso mo, so wala kang problema sa government. Pero kagaya po nung nakita natin sa ating previous topic, na-destroy po yung natural law because of rebellion, because of treason. So, dinestroy ng Panginoon yung natural law at nangangailangang isulat ang written law para ano po? Maproteksyonan po tayong lahat. Remember, put in mind, without any written law, ano ang mangyayari sa isang bansa? Pag walang batas na nakasulat, chaos. Ito po ang nangyayari ngayon sa Haiti. Sa Haiti, nabasa ko 350,000 na ang patay. Dahil ano po nangyayari? Ang nag-rule na po sa Haiti ngayon, gang. Yan yung pag-pray natin o mangyayari sa ating bansa. So wala nang law. No? Yung presidente, mag-step down na siya. Hindi na niya kaya. At yung mga gangs ang talagang patayan, ang ginagawa ng mga gangs, mangingidnap, pre-raping, papatayin, iiwan sa kalsada. No more laws. Kaya meron tayong kapangyarihan para hindi mangyari yun. Mamaya makikita po natin kung ano yung power na meron po tayo. So napaka-importante po kasi yan po ang purpose po ng law is to protect the society, to protect the citizens of the kingdom on earth. Hanggat nandito tayo, poproteksyonan tayo ng ating hari. Magkakaroon lang ng total chaos sa buong mundo pag nawala na po tayo. Pag nag-rapture, kung di mo natin ma-spread ang gospel of the kingdom of God. Okay? Another thing, second thing po, na purpose po ng law. Ang batas po ay naisulat po yung written law para ma-restore ano po, yung natural conscience na meron tayo. Conscience. Diba? May commercial noon, sino ang iyong konsensya? Parang gano'n, no? Ako ang iyong konsensya. Yun, no? Ano ba mong commercial na? Safeguard ba yun? Yun nga lang yung konsensya. No? So mga kapatid, dahil po sa rebellion, ano ang nawala sa atin? Yung tinatawag na instinctive knowledge and understanding. Instinctive. Parang kagaya sa aso. No? Tignan niyo po ang aso. Pag nanganak siya, anong instinct niya? Aalagaan niya yung kanyang mga baby. Pero sa tao, may mga nanganganak na itinatapon yung kanilang baby sa basurahan. Tingnan niyo paano nawala yung instinct na yan. Ang tawag po dyan ay instinctive nature na binigay sa atin ng Panginoon. Kasama po natin yun nung tayo po ay pinanganak dito po sa lupa. Because that's part of creation. So, we've lost that when Adam and Eve rebelled against God. Nawala po sa atin. So ano po nangyari? Yung conscience po natin
naging corrupt. At naging madumi tayo sa harapan ng ating manlilikha. Yung ating image, hindi na in the image of God. Kumbaga, distorted image of God. So tayo po ay disappointment, son of God, because of rebellion. Ito po yung nangyari sa ating mga kapatid. So yung tinatawag na natural became unnatural. Yung natural na ginagawa natin noon, panahon nila Eva at Adan, panahon ni Abraham, nung wala pang written law. Sa ngayon po, unnatural na yan. Bigyan ko kayo ng example. Halimbawa po, mga kapatid, yung generosity. Anong tawag natin ngayon dyan? Virtue. No? So, ngayon po yan ay positive quality na ina-admire natin sa ibang tao. Wow, napaka-generous naman. Galing naman, mapagbigay. Gusto mo, ganyan din ako. Paglaki ko, gagayahin ko yan. Parang tingin natin, ang taas ng generosity, ng virtue niyan, generosity. Ang tanong, bakit? Bakit po naging virtue siya? Mga kapatid. Kasi po, hindi na siya, ano sinabi ko kanina? Hindi na siya natural human trait anymore. Kaya pagka generous ka, parang ito wow, giver! Nagugulat, namamangha ang lahat. Pero going back to the Garden of Eden, it was just natural. Sabi nga si Adan, hindi kinumand ng Panginoon, o Adan, malakay treated, ha? Dapat magbigay ka. Wala silang ganong issue. Di po ba? Bakit wala silang ganong issue? Bakit hindi siya kailangan i-command ng Lord? O, Adan, huwag mong kalimutan, tithes, ha? Yung offering mo, may nabasa ba tayo gano'n? During the time of Adam and Eve? Wala. Bakit po? Kasi ang giving sa kanila ay natural. Even kay Abraham. Kasi nga yung creation, being created in the image of God, malapit na malapit pa sila sa Panginoon. But after rebellion, ayan. Ano nangyari po sa atin? Isa-isahin natin. Tayo naging greedy, obnoxious, abusive, unkind, kuripot, nag-hoard. Ang daming nagugutom, pero maraming tao ang may mga warehouses na nandoon lahat ng mga bigas. Hindi naman nila kayang ubusin. Kasi masyado na tayo naging sakit because of rebellion. Kaya nga, kinakailangan po natin ng law. Para ano? Para ma-restore yung ating conscience. Lalo na yung concept of giving. Malakay 3:10, ano sabi? Ba't kailangan isulat yung Malakay 3:10? Ha? Dahil unnatural na yung pagbibigay sa Diyos. Di po ba? Bago tayo na born again, lumaki tayo sa simbahan na ang binibigay natin ay tumutunog. Katiting! Pagulong natin, di ba? Katiting! Katiting! Yun, pila, dire-diretso yung, di ba, mahaba na, no? Ganyan, no? Oh. Tapos, pagka po yung dinadala sa kwarto ng pare, kasi sa kwarto ng pare dinadala yun eh. Ang lalagyanan po yung mga, ano yung sa ice cream? Yung galon-galon yung sa tataas. Hindi yung lalagyan ng ice cream na yung dirty ice cream. Nakakita na ba kayo noon? Yung lalagyan ng ganyang kataas, ganito kalaki yan. Tapos pag binubungos yun doon, ang sigaw ng barya, dagdagan, dagdagan. So, kaya nga kung gusto nyo maghanap ng barya, punta kayo ng simbahan Katoliko. Ang lahat ng barya, talaga namang ang barya doon sa kwarto ng pare. Sagana. No? Eh, ang hatian namin, tsaka ang Panginoon, hinahagi sa taas. Yung maiwan sa taas, sa Lord. Yung babagsak sa pari. Kaya sa pari lahat.
Ganun din tayo noon, nung tayo ay Catholic pa. Tapos nung ma-born again tayo, hirap na hirap tayong magbigay. Kaya kailangan idikdik sa'yo yung Malakay 3:10. Ang dami pa nga nag-aamin dyan, nag-uupos eh. Kahit ako naman eh. No? Ba't kailangan magbigay? Batas yan eh. Wala tayo sa batas. Ang dami kong katwiran. Pero yung buhay ko noon, talagang hilahod. Hirap na hirap. Ano bang sabi ng Malakay 3:10? Bring The whole tithes. the whole tithes. Galing isa, gross or Net. ano yung isa? Net. Gross or Net. Net. net? Bring the whole tithes. Gross or net? Saan natin may kita? The whole tithes. Psalm 24, everything belongs to God. So, ibig sabihin, ang tithing ay what? But sinulat ng Panginoon ang tithing. Is it for God or for our own training? Tandaan niyo mga kapatid, ang tithing is God's management training sa atin. Hindi naman niya kailangan ng pera eh. Hindi kailangan ng Diyos ng pera. Tinuturuan lang tayo paano natin i-manage yung pinagkatiwala. Sabi sa Psalm 24, lahat sa Panginoon. So 100%. Tapos bibigay mo yung 10%. Ilan ang natira sa'yo? At ilan ang natira sa Diyos? Sa Diyos, 10%. Tapos sa'yo, 90%. Tama po ba? Ha? Bakit hindi? Sa Diyos na. Nakuha ninyo? Anong tawag po sa atin? Katiwala. Naintindihan ko po yung katiwala, parang inassign lang. Nabasa ko yung deed of assignment para doon sa lupa na 145 hectares para kay Bishop Nilo. So, sabi ni Bishop, basahin mo, Pastor. Binasa ko. Ang haba, ganyan kakapal eh. Tapos hanggang nakita ko doon, ganun pala ang katiwala. Hindi ka pala po pwede magbenta. Kasi kahit anong gawin mo, yung lupa, pagmamayari no, nagkatiwala sa'yo. Pero pwede mo siyang gamitin. No? Tapos may nakalagay din doong portion na kung in time na magsabi yung may-ari na kailangan niya ng ganito, ibibigay mo. Bakit? Kasi siya ang katiwala. Katiwala ka lang. Siya ang nagmamay-ari. Ganun din po tayo sa lupa, mga kapatid. Pero ang kagandahan, sa pagiging katiwala ng Diyos, sa Malakay 3:10, ano bang sabi? Bring the whole tithes into the storehouse. No? That there may be food in my house. Test me in this. Anong sumunod? And I will pour If out. I will not pour out. Ang alin? Open the floodgates of heaven. Naranasan na po natin yun, mabaha tayo ng mundo. Hindi natin alam kung saan dadalhin yung tubig. Para lang mawala yung baha. Hindi po ba? Yung sinasabi po, pag binuksan ng Diyos yung floodgates, tingnan niyo po kung gaano kabuti ang ating hari. May batas, pero para kanino? Pag sinunod mo, benefited ka ba din? Kaya nga hindi religion. Kasi ang religion, puro kukuha ako. Kukuha ako, di ba? Kukunin ko yung anak nyo, ialay mo sa akin yung anak mo. Pagka ganyan, religion. Ang sa Panginoon, ang government is, yung citizens ang nagbe-benefit palagi. Mukhang batas siya, pero in reality, para sa atin po yun. Lahat tayo, nakikita natin na pag sumusunod tayo sa Panginoon, talagang iba talaga ang ginagawa ng Panginoon. Simple lang yan, ang nilagay ng Panginoon. Bakit kailangan ilagay? Kasi nawala yung conscience natin about giving. Naging ano po tayo? Naging sakit. Tingnan niyo lang yung mga bata, kung gaano nawala yan. Paglagay kayo ng 2-3 bata, tapos maglagay kayo ng laruan, ano mangyayari? Mag-aabawan sila. Maya-maya,
Mag-iiyakan na. Bakit? Naghahampasan na kasi kinukuha yung isang laruan. Kita nyo kung gaano from kids, kitang-kita na nawala na talaga yung concept o giving. Kailangan akin to, at akin to. Kaya nga ang nagiging apelido po natin ay Mr. and Mrs. Ano po? Kukuha ko. Mr. and Mrs. Kukuha ko. Ito na po tayo mga kapatid. Greedy, obnoxious, abusive, unkind, stingy, hoarder. Ang dami natin nakikita niyan, hindi na kailangan i-explain pa yan, no? Pangatlo, natural law is sometimes referred to as the spirit of the law. Yan po yung desire ng ating Panginoon. Yan po ang standard ng kaharian ng Diyos. Na dapat yung natural law ay magiging norm ng society. Yan po ang ninanais ng Panginoon. Tandaan po natin, itong mundo ay colony ng heaven. Ano po ang colony? Ano ang colony? Na-discuss na po natin yan. Dapat maiintindihan po natin yung mga kingdom terminology. Isang, ano po? Basal or basal territory na mayroong governor para mapanatili yung kultura ng kaharian doon sa kolonya. At ito po ay kolonya ng kaharian ng langit. Kaya nga ang tinulong panalangin sa atin ng Panginoon, mangyayari ang kalooban mo dito sa lupa kagaya ng sa langit. Kita niyo yung pagiging colony natin. Ang sinasabi ng panalangin na yan, ng Lord's Prayer, kung ano yung kultura Ama sa langit, siya pong maging kultura dito sa lupa. Yan ang ibig sabihin ng colony. At ang trabaho ng governor ay matransform yung colony in such a manner na darating ang time, kamukhang-kamukha na siya nung kaharian na pinanggalingan. Nakuha po ninyo? Kaya nga mga kapatid, importante yung work ng Holy Spirit sa atin. Kasi bawat isa po sa atin is a territory of heaven. Lahat po tayo galing sa lupa. Kaya dapat unang maghari sa atin para tayo maghari. At hindi tayo magiging mamamayan ng kaharian hanggat hindi ka natatransform ng Holy Spirit. Dapat yung total transformation. Sabi nga yung isang mamamayan, bago ideklara na, galing ng colony, bago yan i-declare na citizen ng kingdom, titignan niya ng hari at reyna, bibisitahin. Paano ba silang manamit? Sila ba kung manamit, kagaya ng mga nananakop sa kanila? Pag magsalita pa sila, ang salita nila ay salita nung nananakop. Pagka hindi ka bibigyan ng citizenship. Yung hari ang magdi-design. Dapat makita lahat yun. Ang kagandaan po sa atin, ang kinakailangan na i-allow natin ang Holy Spirit to work mightily in our lives. Para makita yung ano pong tinatawag doon, ang tawag ni Paul, Christ-likeness. Okay po? Klaro po yan mga kapatid, bilang kolonya dapat maging kagaya po tayo ng ating hari kung papaano yung kanyang disenyo sa bawat isa po sa atin. So yung spirit of the law, yun po yung original intent, yung purpose na nasa isipan nung lawmaker, nung creator, mula pa sa simula nang create niya ang mundo. Alam naman ng Diyos na magkakasala ang tao. Di po ba? Baka sabihin natin, bakit ganun? Nilikha niya ang tao tapos pagkakasala pala. Sana hindi na lang nagkasala si Eva at si Adan. May mga ganyang tanong. Para lang sa ganun, pagkakain tayo, nangangalang tayo, puno, kakain ako. Yuyuko yung puno. O pumili ka, alin dyan yung hinog. Ngayon hindi, naakitin mo yung puno. Tapos magpapakahirap ka. Pag minamalas-malas, nalalaglag pa. Bali yung kamay. So, ito yung naging sitwasyon natin. Pero ang purpose, yung original purpose ng Panginoon, from the very beginning,
ang gusto niya makaliwan na buhay para sa atin. Kaya nga, nandiyan dyan ang Holy Spirit para malaman natin yung Spirit of the Law. So, ibig sabihin mga kapatid, yung Spirit of the Law, yun yung pinaka-esensya, pinaka-original, at yun yung intention nung lumikha. Kaya nga po yung Spirit of the Law, no, na nasa puso po natin, nasa isipan, yan po ang pinaka-mataas. Pinakamataas po yan, mga kapatid. Once na isulat natin ang salita ng Diyos, no, through the Holy Spirit, sa puso natin at sa isipan na we can recall. No? Kaya natin i-recall anytime, pag kailangan natin. That's the highest law. Pinakamataas po yan. Kaya nga, dito natin masasabi na yung greatest form of law is the unwritten law. Bakit po? The unwritten law is the product of the Spirit. Everything that we've seen came from the unseen, the Spirit. It's the unseen that created the sin. No? Yung unseen, sino yung unseen? Yung Diyos. Ano create niya? Yung nakikita natin ngayon. Kaya mas powerful yung Espiritu kaysa sa flesh. Kaysa sa nakikita natin. Okay? So, mga kapatid, yung batas, kinakailangang isulat dahil ang mga tao ay disobedient. Totoo po ba? Naniniwala po ba kayo dyan? Bakit po minsan nakakita tayo sa CR ng nakalagay na paki-flash pagkatapos yung gamitin? Kasi yung unwritten law hindi nasusunod. Kaya, ang gagawin ng administrator, magsusulat ng written law para lang i-remind yung nakalimutan. Na in reality, nandyan sa puso mo yun. Lahat po tayo, gusto natin ang CR malinis, hindi po ba? Pero bakit pag gumamit ka, simple lang, pipindutin mo lang. No? Bakit hindi paglabas mo, yung papasok, sino ba naman umihi dito? So, kailangan magsulat pa tayo. Paki-flash lang po pagkatapos ninyong gamitin. May thank you pa sa dulo. Tapos that. Alam mo na kung ano ibig sabihin ng that. Nakita niyo kung paano tayong mga tao nawawala yung concept natin ng natural law. So, every time the law, the natural law is being written down, it only means to say, yung mga tao sa lugar na yan ay disobedient. Kasi dapat natural yan eh. Ano bang tawag natin dyan? Aside sa natural law, isa pang tawag dyan. Starts with letter C. Ha? Common sense. But the question is, how common is the common sense? Kumain ka. Anong gagawin mo? Maghuhugas ng pinagkainan. Di po ba? Eh, yung iba, kumain. Nagkulang tayo ng plato. Bakit? Tinatapon sa labas yung plato. Tapos yung gumagawa. Nakulang ka lang, nakikita sa basurahan yung mga plato natin. Kaya kumonti yung plato. Ewan ko kung nandito pa yan. May nakikita pa ba tayong plato sa basurahan? Wala na. Wala na kasi kung meron pa, magsusulat tayo, wag po itapon yung plato sa basurahan. Common sense mga kapatid. No? Ito yung mga bagay, sabi nga, na nakakalimutan natin dahil nga po sa rebellion na nangyari. So, para hindi na tayo i-remind pa ng Panginoon, ilagay po natin sa ating puso at isipan yung salita ng Diyos. Para hindi na kinakailangan from time to time, kailangan pa magsulat ang Panginoon sa dingding. Anak. No? Diba yung writing on the wall? Mene, tekel parsin. Oh. Ano ibig sabihin? Anak, tinimbang kita pero kulang. Kailangan na kitang kunin. Hindi po ba? Tandaan natin mga kapatid, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. At may gagamitin siyang mga tao to remind us always. Pag merong written law, ang ano lang ibig sabihin niya, yan po ay sign
that we've lost sight of the Spirit of the Lord. Whenever there is the Spirit of the Lord, there is what? There is what? Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Isa pa. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Hindi ka na kinakailangan sabihan pa, uy, mag-tithes ka, uy, mag-ganito ka, uy, Hindi po ba? Kasi naturally, it will come out. At walang kailangang magsabi sa iyo. Dahil yung banal na Espiritu Santo na nandiyan sa iyo, palagi kang nire-remind. Just allow the Holy Spirit to speak to each one of us. Amen? So tandaan natin mga kapatid, ang batas, create yan para ano po? Para yung society, sabi nga, ay ma-determine kung ano yung tinatakbo ng society na yan. No? Kung ang batas ay worst, ibig sabihin worst yung society na yan. No? Yun nga lang, sabi nga, yung batas, hindi yan usually ang sign na yung sosyedad ay nasa immoral. Kung hindi yan po ay epekto nung nagdi-decline na matagal ng warak na sosyedad. Halimbawa po, mga kapatid, kasi yan po ang nagniniro sa bansa. Bigyan ko kayo ng example. Mga bansa na pinapayagang magpakasal ang lalaki sa lalaki at babae sa babae. Hindi po yung batas, hindi po nagsasabi na o sila na ang moral nila. Ang sinasabi po ng batas, itong bansang ito, unti-unti nang nagde-decay. Dahil gumagawa na sila ng batas na laban na labag sa natural law. Wala tayong nakitang aso na lalaki at lalaki. Si Saddam nga, nagagalit kay Saibino eh. Imagine nyo, pag si Saibino ay nag-hit, si Saddam ang gusto niyang, ayaw ni Saddam. Kasi pinapatay siya ni Saibino. Alam nyo, kulang na lang. Kaya wala na lang magawa si Saddam kung dito gini. Parang sinasabi ni Saddam, parang tayong lalaki. That's natural. So it is unnatural for a man and a man to have sexual relationship. So sa tatanungin niyo, bakit nangyayari sa mga lalaki ngayon? Bakit nangyayari yung sobrang dumi na uri ng pakikipagtali, no? Ang tawag ay sodomy, sobrang dumi. Diba? Anong Tagalog ng sodomy? Di ba? Napakadumi. Bakit po nangyayari yan, mga kapatid? Ano sa palagay ninyo ang dahilan? Sinusuway ng tao ang batas ng Diyos. Ano ba? Saan ba nagsisimula yan? Yung pagiging bakla. Kasi tingnan nyo, walang batang pinanganak na bakla. Walang batang pinanganak na bakla. 100% ako dyan. Dahil ang nanay ko nagpapaanak. Alam namin pag lalaki pinanganak o babae. Pag lalaki, buong bahay namin, hindi yung uwa. Yung nanganganak nasa taas, kami nasa baba. No? Pagka may mga anak sa bahay, sabihin ng nanay ko, mag-init kayo ng tubig. Init naman, no? O mag-ano ng itlog. Itlog naman, gano'n. Tanglad, nagyan ng itlog. So dadali namin doon, kukunin ng nanay ko. Pag uha ng bata, sabi, ay lalaki. Alam namin. Bakit? Buong bahay. Wala akong nakitang lalaki kumuha na bakla. Pero pagka babae, ang baby, paka-sexy na kuha. No? Minsan may nanay alam ng anak na eh. Bababa yung nanay ko, ang anak nanay? Kanina pa. Ay, babae. Kasi ang iyak ng babae. Pero yung lalaki, pati kapitbahay alam, may nanganak ka. Kaya nagsimulang maging bakla. No? Sa bahay, inalaw.
sa bahay. No? So, nakita niyo yung anak ni, sino yung si magkapatid, si Richard at si Rofa, Si Raymond. Si Raymond. Bakit naging bakla si Raymond? Baby pa, dinadamitan na pambabae. May anak naman siyang babae, si Rofa. Pero, dinadamitan si Raymond. O, naging bating si Raymond. Ngayon, si Richard, kailangan magmukha siyang lalaki. Diba? Nung siya'y mag-artista, kailangan may mga balita na nakipag-away si Richard. Yung mukhang lately, nalalaman si Richard at si Raymond magkapareho. Nagkahawaan. Basta may magkakapatid lalaki, isa lang ang maging bakla dyan. Bumilang ka lang ng buwan. Kailangan ihiwalay mo na yung natitira pa. Kasi pag hindi, bibigay din niya. So, sino may kasalanan? Family. Inalaw natin. Yung natural law, naging unnatural. So, kung ano man yung nangyayari sa ating bansa, nag-start yan sa family. Because the family is the small nucleus of the society. Lahat nagsisimula sa family. Kaya nga, ang gusto ng Panginoon, ituturing ang church na family, hindi corporation. May mga churches, ang tingin nila sa church nila, corporation. Corporate world daw. Mag-isip like a corporate world. Never na sinabi sa Bible na ang church ay corporation. Church is a family. Tayo ay pamilya. Kasi pag corporate, anong dating natin? Ang pastor ay CEO. Tapos kayo ay mga empleyado. At may mga board member. So tatakbo tayo kagaya ng korporasyon. Wala tayong pakialam sa isa't isa. Nandito tayo para, ano trabaho ng korporasyon? Kumita. So lahat ng program gagawin natin. Diba? Simula umaga hanggang gabi, may programa sa church. Bakit? Corporate world tayo eh. Kailangan maka-attract tayo. Kailangan maraming kita. Kasi ito ang dahilan kaya tayo nandito. Magkapera ng magkapera. So mag-i-invite ka ngayon ng mga speaker na ang ituturo ay ano ituturo? Prosperity Gospel. No? I-invite ka ng mga speaker na kagaya ni City. No? Natuturuan ka na pagpapalain ng Panginoon. Mayroon pa yung programa sa radyo. Ayun, binanggit pa, sinabi ko ng City. Nang itinuturo sa'yo paano kumita ng kumita. Hindi pa paano mapalapit sa hari. Hindi pa paano bumalik sa natural law. Nakita ninyo mga kapatid, ultimo ang church. Nag-iba na rin. Sabi nga, ang church po ngayon is not preaching anymore the real gospel. Jesus has preached the gospel. What? Anong gospel? Gospel of the kingdom of God. The church is preaching the gospel about what? About what? About what ang pinipreach ng church? Churches ngayon. The gospel about Jesus Christ. But Jesus Christ never preached about Himself. He preaches about the gospel of the kingdom of God. Kaya, sablay. Kaya ito po yung resulta natin. Sabi nga, ang tagal-tagal na ng Kristyanismo, ba't wala tayong impact sa ating bansa? Kasi mali ang pinipreach. Pati ang church, wala na po yung natural law. So tandaan po natin mga kapatid, no? Napaka-importante na tayo ng mga mamamayan ng kaharian ng Diyos, ma-regain po natin yung understanding ng spirito ng batas. Kasi yung natural law, yan po yung fundamental operating principle ng kaharian ng Diyos. Dapat alam na alam po natin ang salita ng Panginoon. Kasi po, ang batas ng ating hari, ang purpose po niyan ay proteksyonan tayong lahat na mamamayan ng kaharian ng Diyos. Sabi nga, bakit sa bansang Pilipinas,
hindi nagtagumpay yung mga plano ng pagpapabagsak sa gobyerno. Kasi may mga tao na nananalangin na bahagi ng kaharian ng Diyos. As long as may mamamayan ng kaharian ng langit sa bansang ito, hindi magtatagumpay ang kasamaan. Tandaan niyo yan. Sila, kapit eh, sinubukan na nga nila yung quarter storm, no? Talaga namang matinding bakbakan yun. Ha? Yung anong lugar sa Nicaragua, no? Sa Mindanao. Yung Agdao, ginawa nilang Nicaragua. Na araw-araw may patay na pulis. Na-meet namin yung mga bumaba, mga hitman. May babae, may lalaki, nagtatraffic yung pulis, dadaanan, bang, 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 gano'n. Pati yung kapatid niya, sumigat doon. Pero nagtagumpay ba? Hindi. Bakit po? May mga mamamayan ng kaharian ng Diyos na nananalangin. Kahit kukunti lang sila noon, kahit hindi pa tayo mga mamamayan ng kaharian ng Panginoon, didinggin ng Diyos. Tandaan nyo yung Sodom at Gomorrah, hanggang ilan? Diba? Sabi ni Lot, paano kung 50 yung tao? 50 lang, ha? Oh. Gugunawin mo ba? Ano sabi ng Panginoon? Hindi ko gugunawin. Hanggang saan umabot? 10. Hanggang 10. Hanggang 10. Ilan tayo dito? Kung tayo mananalangin ng taimtim sa ating puso bilang mga mamamayan ng kaharian ng Panginoon na pinoproteksyonan ng Diyos, sa tingin nyo kaya tutuloy yung September na lockdown na naman? No? Narinig ko na po yan. Maraming beses ko nang naririnig yung may mga usap-usapan na, at may nakausap pa kami na tuwan-tuwa naman siya. Kasi sabi niya sa amin, Pastor, magla-lockdown po ng September. Ha? Paano mo nalaman? Hindi, napiprepare na nga po ako, Pastor. Nag-ano na kami ng alcohol, face mask. Wow! Sabi ko, advance. Sabi ko sa kanya, kapatid, hindi mangyayari yan. Bakit po? Ay, papanalangin ko hindi mangyayari. Si Bishop naman, sabi ko, huwag naman. Imagine mo, ilan lang silang dikita. Tapos tayo, hirap na hirap. No? September po. Tingnan nyo ha, sa Mayo, no? Ano mangyayari sa Mayo? Aside sa birthday ni Mayo. Aside sa Labor Day. Hindi ba kayo nanonood sa kaganapan sa Kongreso? Magkakaroon ng implementation ng mga amended laws na ginawa ng WHO, UBWXYZ. Ano yung mga amended laws? Pwede na silang mag-declare ng medical martial. Halimbawa, sabihin ng WHO, yung Manila, polluted, maraming virus. So, itideklara namin, WHO po itideklara namin na i-lockdown ang buong Manila. Walang lalabas dyan. Ang lumabas, patay. Nakita po ninyo? Pero tayo, kampante tayo, hindi natin alam na may mangyayari sa Mayo. Yung mga tao, busy-busy, paano ginagawa nila? Yung tinatawag na tinatakpan yung balita ng ibang balita. Gera sa Ukraine, gera sa Israel, yun, diversionary news, no? Na para tayong mga tao, tingin natin, ako, gera. Ang hindi natin alam, nag-uusap na sa WHO. Na-amendahan na lahat. Buti na lang merong Dan Fernandez na congressman na binusisi at sabi niya, hindi pwedeng i-implement ito sa Pilipinas. Nung tinatanong yung mga taga-DOH, walang mga alam. So ang tanong, bakit hindi inalaw ng Panginoon? Dahil may mga mamamayan sa Pilipinas na nananalangin. Itong ating prayer and fasting, pwede natin ipanalangin, kunin na silang lahat ng Panginoon. Imprecatory prayer. Para mawala na tayo ng agam-agam. Na sa tuwina na lang, may isipin natin, maglalakdaw na naman.
So tayo po ang iniingatan ng batas na yan. Kaya dapat matutunan po natin paano i-appropriate sa atin. At dapat malaman po natin yung mga susi ng batas na kaharian ng Diyos. No? The keys of the kingdom of God. Tatalakayin ko rin po sa inyo yan. Dapat alam natin, sabi nga, ano ba ang purpose ng keys? Anong purpose ng susi? May bubuksan ka na kayamanan, ano pa? Anything na bahay mo, ano man. So napakalaking factor ang keys. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Peter, "And thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and I will give you the keys of the kingdom of heaven." Kumusta? Nakatanggap ba kayo ng susi? Wala pa. Meron na ba kayong hawak na susi ngayon galing sa kaharian ng Diyos? Amen? At least meron na, no? Amen ba? Yung? Amen. So, yung susi galing sa kaharian ng Diyos. Kasi sabi nga, hindi tayo pwede basta-basta papasok nang wala kang dala-dalang susi. Kahit nga yung mga bank account sa Switzerland, bakit hindi nakukuha ng gobyerno? Kasi dapat may dala kang susi. Pag dumating ka sa Switzerland, ang dala mo ay sulat lang na nagsasabi na, kukunin namin yung bank account ni Ferdinand Marcos. Meron kang hawak na lahat ng klase ng batas galing sa bansa mo. Ang unang itatanong nila sa iyo, asan yung susi ng vault? Ay, hindi, meron akong batas. Alam niyo susunod na mangyayari? May darating na pulis, dadamputin ka, ikukulong ka, habang buhay ka doon. May isa pong nakakulong ngayon doon. Hindi alam ng marami. Kasi nakikita pa rin siya ngayon. Pero hindi na po yung totoo. Yes, may nakakulong sa Switzerland. Ang tagal na niya. Hindi kayang bayaran. Pero kaya kailangan palabasin na nandito pa rin siya. Kaya hindi nyo napunan ng mga eleksyon na tumakbo si Cynthia ay hindi na siya nakikita. Yes. Pero kita nyo paano pinagtatampan. Confirmed yan. Confirmed na nanonood siya. Tingnan nyo yung bigyan ngayon kung yung itsura. Matikas. Matikas. Eh ano ba itsura ni Bilya? Ganyan si Bilya eh. Pero yun ngayon, tikas. Batang-bata, nag-Bilya. Ba? Hindi natin na paano ginawa sa mukha na yun. Pero itong babuhay ang mukha ngayon eh. Di ba ba? Yes. Imali Bilya. Kukunin niya yung pera ni Marcos. Eh, ang dami na nga niyang money. Gusto pa rin niya ng money. Okay? So dapat yung susi na yan, mga kapatid, alam po natin. No? Para mag-benefit po tayong lahat. Bigyan ko kayo ng isang key of the kingdom of God. Basahin natin. 1, 2, 3, go. All who vote and exalt in the temple and overturn the tables of the money changers and the seat of those who sold doves. And he said to them, "It is written, my house shall be called a house of prayer, But you have made it the bed of thieves." Ano yung isang susi? Prayer. Your house, this house, shall be called a house of prayer. Kumusta ang ating prayer life? No? Kasi pag itong bahay na ito ay house of prayer, hindi mo gagawin yun. Ano ba yung konteksto nun? Pagdating ng Panginoon, sa templo may mga nagbibenta. Lahat ng klase may mga money changer, nagbibenta ng kalapati at kung ano-ano pa. Kumbaga sa ating ngayon, pagpasok mo ng simbahan, may nagbibenta ng logo, nagbibenta ng sorbetes. No? Tapos dumating pang time, ang church na gagamit para sa multi-level marketing. Bakit nangyayari yun? Kasi yung leader, hindi siya house of prayer. Anong nangyari dun sa leader? Naging house of prayer. No? Pera, pambayad, instead of prayer. Sabi ko nga, maganda, alam yung iglesia, marami silang ginagawa na tama sa Biblia, mali lang ang doktrina. Kaya tingnan nyo paano silang gaano ka-asensado. Halimbawa, pagdating sa church, wala kang makikita sa iglesia na nagbibenta. Wala. Zero. No?
Tapos yung kanilang group chat, kasi pinakita sa amin yung kagapo eh. Yung kanilang group chat about ministry, it's all about ministry. May group chat sila about business. Siguro yun ang gawin natin, no? Maglagay tayo ng group chat about business. Lahat ng negosyo nandoon. Kaya, sasabihin lang ng ministro, oh, kailangan nyo ng ganito, punta po kayo sa ating group chat. Gusto mo ng hardware, gusto mo ng computer, ando doon lahat. Dahil ikaw ay iglesia, mas mababa na binibigay ang presyo. Every business, hiwalay po sa church. Meron silang lugar doon sa central na building para sa negosyo lang. Pag pag-uusapan ng negosyo, doon sila nag-meeting. Pag pag-uusapan ng church dito, hiwalay po, hindi nila pinagsasama. Because they follow the principle, the natural law, the Lord blessed them, even sa finances. Hindi mo kailangan maging born again para mag-bless ka financially. Just follow the law of God and you will be blessed. Much more pag born again ka. May addition. No? Kaya sabi ko nga, siguro dapat maggawa tayo ng group chat na business. Para yung group chat natin sa BMR hindi nasasamahan. No? Wala na dapat ilalagay doon, kundi puro BMR lang. No? Huwag na tayong maglalagay ng ano bang bali-balita. Hindi natin kailangan yun sa BMR. BMR, ano dapat yun? Solid na, o ang susunod na magbabasa. Huwag na tayo dapat mag-post doon ng, minsan may mga nakikita akong post na makakapag-down pa ng espiritu mo. Hindi natin kailangan yun. Kailangan natin magbasa, yun lang. Wala nang iba. Siguro kausapin ko sina Sai, si Ice, maggawa tayo ng group chat na lahat negosyo. No? Pag Bible marathon lang. Pag business, business. Sundin po natin yun. No? Kasi sabi nga, bakit pinapaalam sa atin ng Panginoon? Because we are house of prayers. Ang dami nagpipray sa atin. At at least kahit pa paano, ilan na kami nagpipray sa madaling araw. Si Pastor Norman, although hindi yata madaling araw ba sa ano, alas 3 ng umaga? Anong oras doon? Parang late yata sila ng 5 hours. Eh. So kung alas 3 ng umaga dito, anong oras yun? 10. Ganun. Kaya at least kasama pa rin siya mag-pray. So, ngayon oras, babatuhan kami ng icon ng prayer. Prayer na kami. Kung gusto niyo mag-join, magbaturin kayo ng icon ng prayer. Okay. Hahagisan ko kayo ng icon ng prayer. Hindi ibig sabihin, sabay-sabay tayo nag-pray. Masarap po mag-pray sa madaling araw. Napakasarap. Ang daming mga revelations na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Ito, kung kina to, kaninang umaga ko yan na binigay sa akin ng Panginoon. Niremind ako ng Lord, paalala mo yan, ha? Kasi baka nakakalimutan. Ang church ay church. Okay? So, huwag natin kakalimutan yan, mga kapatid. So, prayer, ha? Importante sa atin. Panalangin. No? Huwag natin alisin. Kahit anong problema, prayer muna. Huwag muna tayo mag-isip ng iba. Panalangin muna. Bakit po? Minsan yung iniisip mo, hindi na mangyayari. Pero pag nanalangin ka, mangyayari talaga. Ako, pinag-pray ko. Kasi lagi ko napapanood sa TV. Kaya ayaw ko manood ng news. Napapanood ko lagi sa TV. Magkakaroon daw ng El Nino. Tapos ang ginagawa nila ngayon sa gabi, hinihinaan yung, napupunan niyo ba? Humihina yung pressure ng tubig. May mga gabi na wala. Kagabi wala eh. Sabi ko tayo, galing mag-mind conditioning. So, ang dalangin ko sa Panginoon, Panginoon, paulanin mo po kahit summer. Umuulan. Purihin ng Panginoon. At sabi ko, Panginoon, bigyan mo kami ng 7 days na ulan. Ako, may prayer pa ako na, Panginoon, doon lang sa bahay ng may-ari ng Manila Water, Maynila, doon mo lang po ibuhos yung ulan. Tapos malunod sila sa tubig. At sa swapan, no? Hindi naman sila may-ari nun, sa Diyos yun eh. Binabayaran nila ang media para ang media magre-report
na, o ganito na lang po ang tubig sa ano, pero hindi naman totoo. Pumunta ka ng lamesa daw, apaw-apaw ang tubig. Alam ni Brother PJ yan, nagtrabaho yan doon eh. Yung paghilan ng tubig, hinihinaan lang naman nila yung presyo. Tapos magbabalita, El Nino na po. Sa susunod na buwan, magtataas po kami ng singil. Ayun, tapos. May magagawa ka? Wala. Unnatural law. Pwede natin baguhin? Yes. Prayer. That's number 1 key. Okay? Pangalawang key na pwede po natin gamitin is prayer and fasting. Yan po ang kingdom key of God to power in prayer. Sabi nga, pwede tayong manalangin pero walang resulta. Napaka-imposible po na mag-fast and mag-pray without getting results. Experience po natin yan. Naalala nyo nung pandemic, anong pinag-pray natin? Ang mga bata, maglaro sa kalsada. So ngayong fasting na to, pag-pray naman natin, matutong umuwi sa bahay ang mga bata. No? Nakita natin paano nagkaroon ng tamang resulta. At may mga time na yung prayer natin hindi po nag-i-effect. Pero mga kapatid, pag tayo po ay nag-fast and pray, guaranteed po yan. Guaranteed. Bakit po? Ay ang Diyos ang nagsabi. No? Tingnan po natin doon sa passage na yan. Matthew 17:19-21. Let's read. Then the disciples came to Jesus privately, why could we not cast it out? So Jesus said to them, because of your unbelief, for I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible with you. However, this kind does not go out except by prayer and fasting. Sabi ng Panginoon, pag may faith ka, ito magagawa mo. Imposible na. Pero pag may fasting pa, mas matindi ka. Yung nga lang, bigyan ko mali kayo ng warning, kasi sa NIV nawala yung verse 21. Ito po, kahit i-check niyo sa NIV. Ha? Sa NIV, verse 20, tumalon na verse 22. Ngayon lang po ako nakakita ng bilang na ganyan. Kahit tingnan niyo sa Bible niyo. No? Verse 20. Tapos, yung verse 21, nawala. Nung dati ang gamit ko NIV, sabi ko, asan yung 21? Ang isip ko, baka nagkamali ng printing. Nung magpunta na ako ng King James Version and New King James Version, meron pala. So, never ever read the Bible. Kasi ang dami nang tinanggal dyan. At ang naglilimbag po niyan ay yung naglilimbag ng satanic Bible verses. Kaya ginanyan po nila ang NIV. Kaya anong binili nila eh? Kasi dami nagbabasa niyan. No? Di ba last time pinakita ko sa inyo paano mali-mali ang translation. Okay? So prayer and fasting. Sabi nga, yung flesh natin can be a blessing or a curse. Blessing dahil gamit natin dito sa mundo. Curse dahil siya ang nagiging ruler. Paano mo malalaman na yung katawan mo, ruler mo na? Paano nyo malalaman na yung katawan mo na nag-rule? Hindi na siya blessing, curse na sa'yo. How would you know? Hindi ka alam? Tapos ang kapay na gumigising ng alas 12 ng gabi kumakain. Kumakain ka ng alas 6 ng umaga, kumakain ka ng alas 10. Bago mag alas 10, may kain ka ng 9:30. No? Tapos kakain ka ng lunchtime. Bago mag lunchtime, meron ka, ay tika, 11, dapat kumakain ako. Kain ka naman. So ilan na? Ilan na? 4 na. No? Tapos, merienda. Anong oras? Alas 3. Ay nagutom ka ng alas 2. Kasi nga, nag-rule na yung katawan mo. No? So, kain ka ng alas 2. Pagdating ng alas 3, dapat kumain ako alas 3, merienda eh. May rights ka, di ba? O, 6 na. Ano sabi sa tayo? Ilang beses ka nakakain? 3 times a day. Nakakain ka na. Bago mag-dinner,
6 times ka nang kumakain. Tapos, nakakain ka na ng dinner, natutulog ka, sabi ng tiyan mo, bulok. Bulok na raw yung nasa loob. Gising ka naman ngayon. Punta ka sa kusina, kung may rep, bukas ng rep, kain na naman. So, sino na mag-rule? Yung katawan mo na. That's how you would know, no? Kaya nga mga kabataan ngayon, ano nangyayari sa mga kabataan ngayon? Palaki ng palaki ng palaki. Bakit po? Bakit? Gabi-gabi na kumakain po. Buti ko ang kain nila ay ano lang, hindi, samgyupsal. Bago pumunta ng samgyupsal, kumain pa. No? Tapos ka magsasamgyup. Wow! Bago umuwi ng bahay, dadaan sa coffee shop. Walsi. Walsi. No? Tapos ang iinamin mo doon, malamig na kape. Ano gagawin ng malamig na kape sa katawan mo? I-stop na yung pag-grind. Diba? Kayo nga, diba? Nagtatrabaho kayo. Buhusan kayo ng malamig ng tubig. Anong gagawin nyo? Oh, how much for yung tiyan? Kakakain mo lang, tatrabaho siya. Bilang, hihigupan mo ng malamig na kape. Sabi nyo dyan, stop muna tayo. Kaya, palaki ka ng palaki ng palaki. Simple lang ang solusyon. Anong solusyon? Prayer. Fasting. Ilan po ang solusyon, mga kapatid? No? Yung fasting puts our body back with God. Kung saan siya belong, under the Spirit. Fasting takes your body and submits it to the Holy Spirit. Amen? So ano po mga blessing? Ay, teka. Balik natin. Okay. Okay na? Okay. So ano ang benefit o effect ng fasting? Una, sa fasting, ikaw ang binabago, hindi ang Diyos. Babaguhin yung lifestyle mo ng kain. No? Suggest ko nga sa doksa, every Saturday mag-fasting. Para pagkanta nyo ng Sunday, napaka-powerful. Ginawa nyo na yun dati, nawala na naman. Sabi nga, mamamatay ba kayo pag hindi kayo kumain ng Sabado? Ha? Hindi, ganito. Suggestion ko sa inyo, no? May food allowance kayo, dahil nagpa-fast kayo, ipunin nyo. Pagdating ng Christmas, ito, yun. Umaga, samgyupsal. Tanghali, samgyupsal. Magkano tinatanggap ninyo every Saturday? It's all for the glory of God. Kaya pagdating ng last day ng year, adi celebration kayo. Di ba? Hindi ko alam kung kakayanin eh. Kahapon, pinapanood ko silang lahat, kumakain sa sabi ko nga kahapon, Leviticus chapter 19. Okay, pangalawa. Fasting does not move God, it moves you. Ikaw. Hindi na kailangan mamove ang Lord. Siya ang mover. Tayo ang dapat na minumove. Pangatlo, fasting increases your spiritual capacity. Para po tayong drum, no? Na merong daanan na tubo para sa tubig. Tapos sa dami ng kinain natin na grasa, puro grasa na yung tubo. So yung tubig papalabas, patak-patak na lang. Anong gagawin mo? Linisin mo yung tubo. Diba? Tanggalin mo muna lahat yung laman. Linisin. Tapos saka mo lagyan. Pag binuksan mo yun, aapaw ng blessing sa'yo. No? Ito yung kakain tayo, gano'ng karaming grasa nilalagay natin. Di po ba? Pagka ikaw ay, pag kumain ka, anong susunod mong gagawin? After mo kumain? Hinaantok ka. Makakapag-pray ka ba? Di ba?
Kasi ang gusto ng katawan mo, tumigil para magtrabaho dito. So, ipapahinga ka niya. Huwag lang kayong ihiga ng pahingang ganon. Pwede kayo matulog na nakaupo. Kasi masama yung humiga ka. Tapos okay, nakaupo ka na, matulog ka, nap lang, no? Yun yung pagkatapos mong kumain, natural yan, gagawin. Kahit magtrabaho ka. Di ba? Tinesting ko yan eh. Kumain, magtatrabaho. Wala akong nagagawa. Hindi ba matulog? O pagtulog ko, pagising ko, okay na. Pero pag ikaw ay nagpa-fasting, kaya mong magsulat. Hindi ka inaanto. Diretso. Tapos yung mind mo, sharp. Napakatalas ng isip. Kaya nga, ini-increase yung ating spiritual capacity. Ano ba? Binibreak ng fasting yung spiritual bandages. Ano ba mga spiritual bandages? Facebook, sasuggest ko lang itong ating prayer fasting next week, no? Huwag muna tayong gumamit ng Facebook. Gamitin lang natin yung Facebook for BMR. Yun lang. Tapos, Messenger, group chat. Subukan po natin, 1 week. Kung ano yung magiging benefit po natin. Try lang po natin. Hindi naman kayo mamatay. May namatay na bang hindi gumamit ng Facebook? Eh, kung kayo nanginginig, ay ba? Ibang klase na. Pagka Tuesday pa lang, nagwawala ka na sa bahay. Kailangan mo ng Facebook! Ay naku po, ibang klase na yun. Ibig sabihin, atin ka na. Oo, spiritual bandage. TV, tanggalin muna natin for 1 week. Subukan nyo, huwag munang manood. Ha? Wala munang TV for 1 week. At kahit anong balita, ang balitang basahin lang natin ay Bible. Tingnan natin kung ano magiging epekto. Ako talaga 100% maganda magiging effect sa atin. Hindi lang po yan. Hindi lang po spiritual, even business-wise. Kasi sinabi po yan ng ating Panginoon. Fasting quiets the heart to hear God's voice. Diba? Kung kain ka ng kain, maririnig mo ba ang boses ng Panginoon? Umaga, tanghali, gabi, may mga balitang kain. Ang Panginoon nagsasalita, busy ka. Hindi ka na maririnig, hindi mo maririnig ang boses ng Panginoon. Diba? So, okay, pang-anim, fasting brings godly intimacy. Totoo po yan. During fast, parang ang lapit-lapit sa'yo ng Panginoon. Ako lately, ang nag-develop po sa akin, pag uma-attend ako ng mga, ewan ko bakit doon ko lagi na-experience. Pag uma-attend ako ng mga gathering ng mga pastor, nakakaamoy ako ng mga pastor na malalansa. Sabi ko nga sa Panginoon, Lord, ba't ko nakaamoy ito? Tapos malalaman ko yung naamoy kong malansang pastor, bakla. Or may ginagawang hindi maganda. Kaya sabi ko, Panginoon, marami pa ng lingkod ang hindi pala totoo. Kinagamit lang ng church. Nalulungkot ko ako, every time ako'y nagpa-fast. Lumalakas yung ganun ko. Minsan sabi ko na, ay ko na umatid na. Pero kailangan namin magturo. Magtuturo kami sa Mindoro. So, ang gagawin ko po niyan sa pagtuturo, bago magturo, nagpa-fasting po ako niyan. Yung nga, pagdating doon, amoy na amoy ko po kung sino yung malalansa. So, pag-pray natin na wala akong maamoy. Pagdating ng araw. Kasi nagiging ano po ang hindi maganda sa akin, nagiging, pinipray ko rin sa Lord, Lord, wag po akong maging judgmental. Ang prayer ko nga, Lord, tulungan mo ako na ma-minister itong tao na to. Kasi pastor siya eh. Tapos makikita ko, maya-maya may kausap, iba na ang pilantik ng ano niya. Yung kausap sa kabila, siguro macho. Nakakalungkot po mga kapatid. That's the reality. Pero mas maganda po sa atin, magkaroon tayo ng intimacy with God. Ito po ang isang ginagawa sa atin ng fasting. Klaro sa Isaiah 58, no? In the day of your fast, you find, una, pleasure. Pangalawa, no? Ang isang gagawin niyo sa fasting, huwag kayong mag-exploit ng laborers. Ito sa may mga negosyo. Kung yung tama, ibigay po ninyo. And yung light shall break forth like the morning. Sabihin yung kaliwanagan sa isip mo na talagang ibibigay ng Panginoon. Ano bang matinding gagawin sa iyo ng Panginoon? Healing
shall spring forth steadily. Fasting po yan. Proven na po yan. Kahit diabetes na gagamot ng fasting. Huwag kayong matakot na nasusuka ka, parang may acid reflux. Alam niyo ang ibig sabihin nun? Nagdi-detox ka. Pag nagpa-fast ka at nararamdaman mo yon at sumusuka ka, pasalamat ka sa Diyos. Kasi ang sinusuka mo, yun yung poison na nasa katawan mo na pagkatagal-tagal na dahil hindi ka marunong mag-fasting. Huwag kayong maniwala sa doktor. Wala silang alam sa fasting. Ang alam nila, medical term. No? Nababasa ba nila ang Bible? Hindi. Saan ako maniniwala? Sa doktor, sa Bible? Sa Bible. Katinan nyo, ang dami doktor may sakit din. Kung talagang magaling sila, ba't hindi na magamot ang sakit nila? Marami akong doktor na na-meet na nakasama ko doon sa Buamera, ano pa, yung resveratrol, no? Sabi ko, mga doktor kayo, bakit kayo nandito? Sabi nila, hindi kami mapagaling ng gamot. Imagine niyo, mga doktor. Kaya ako dito, mas naniniwala ako dito. Whenever you fast, healing will come. Gano'ng kabilis? Speedily. What else? The glory of the Lord shall be your... Ay, ang bigat niya. Naglalakad ka, nasa ang glory ng Lord? Nasa likod mo. Kaya kang labanan ni Satanas. Saan pa umatake si Satan? Sa likod. Hindi sa mga backbiters, no? And so on and so forth. And the Lord will answer. Amen. Maliwanag po, mga kapatid, no? So tayo po ay magkakaroon ng fasting next week. That will be 7 days. Simula Monday hanggang Saturday. Saturday, start po tayo bukas, no? Saturday, magbe-break po tayo ng fast. Hindi ibig sabihin lalako na tayo. Saturday soup para ma-prepare yung bituka mo sa Sunday. Hindi naman ibig sabihin pagdating ng Sunday, samgyupsal. Hindi. Hindi ganoon. Tandaan niyo, pag ginawa niyo yan, defeated ang fasting niyo. Pagdating ng Sunday, ang kakainin lang po natin dito, arroz caldo na may tinitigis ang itlog. Okay na yun. Yun lang. No? Sa gabi, ganun lang din, light lang. No? Tapos, siyempre, na-practice nyo na, hindi gawin nyo ng benefit nyo naman yan eh. Hindi naman ang Diyos lang ang ano yan, kundi tayo rin nagbe-benefit yan. Naalala nyo na mag-fasting tayo ng 21 days? Gano'ng katindi ang ibinaba ng timbang natin? Ilang kilo? Ako nga, ano pa lang, 10 days pa lang, 10 kilos ang nawala sa akin. Parang gumano na nga yung ano. Tapos yung pantalon ko, nalalaglag na. Huwag kayo matakot. Huwag matakot na hindi kumakain. Kasi ito gagawin natin for the glory of God. Tapos, alas 12 ng tanghali, mag-zoom tayo, sabay-sabay tayo mag-pray. Okay po? So, mag-join po tayo lahat sa Zoom. I-request ko po na lahat po tayo mag-fasting, pati mga kabataan, turuan na natin sila mag-fasting kasi para po sa kanila yan. Na sila po ay lalaki na maganda yung kanilang spiritualidad. Marami pong magagamot ang fasting. Hindi lang po physical, even spiritual. Nagagamot ang fasting. Hindi natin lang kung anong magiging magandang effect sa anak ni Remy pag siya ay nag-fast. May klase? Ako din, may mga meeting. Pag nag-meeting kami, tatanungin nila, Bishop, Pastor Ed, ba't di ka kumakain? Ayaw. Sa Zoom? Yung sa 12. Paano ba yun? At di ka hindi maka-join? Messenger. I-text na lang yung, may message na lang. No? Message na lang yung mga pre-request. At habang nagtuturo, pwede kang mag-spend ng ilang minutes. No? Tapos ikaw on your own pray. Pwede mong isabay yung mga klase mo. Di ba? Prayer. Zoom. Wala na silang lahat. Class!
Dami natin mag-pray kasama yung mga estudyante. Bakit po tayo kailangan mag-pray? Ang ipag-pray po natin, ang tututukan po natin yung September lockdown. Tsaka itong May, na kung aaprubahan ba o hindi aaprubahan. Ang ipag-pray natin, wag pong ma-approve yung WHO amendments doon sa medical marshal. Kasi pagka po na-approve yan, ang nakakalungkot, tahimik ang mga mambabatas natin, mga senador, mga congressman, tahimik, tatatlo lang ang nag-iingay sa kongreso, pero tayo mag-iingay sa kaharian ng langit. Marinig tayo ng ating hari, kasabihin niya, teka muna, yung mga mamamayan ko yan, hindi po pwede yan. Okay? Remember always, the law is to protect the citizens of the kingdom of God. God loves us so much. Mahal tayo ng Diyos. Kaya nga ako naniniwala, hindi niya na po nasimula nung magturo tayo about the kingdom of God, unti-unti nag-aangatan ng buhay natin. Hindi niya na po na yan. Na dati nung ang teachings natin sa All PUMCC, itong youth para kumain, ano ba pagkain niyo noon? Ay siya, pag youth fellowship, yung yung KFC kain nila eh. Yung ato fried chicken. Mahal ba yun? Mas mahal yun. Minsan nakikita pagkain nila parang sardinas, baka pag youth fellowship lang. Pero dami naman. Eh ngayon, grabe. Kainan nitong mga to eh. Kailangan awatin mo nila eh. So doon po natin nakita yung difference. Bakit po? We were able to tap one of the keys. Isa pa lang po yung natatap natin. Meron pang dalawa na gagawin natin. And I do believe that kung tayong lahat po will become house of prayers, ano kayang klaseng PUMCC meron? Sa palagay, anong klaseng PUMCC? Kung tayong lahat ay magiging mga house of prayers. Kahit sila Raven, si AR, si Raven, mga kabataan, si Bia, maging house of prayers lahat. Ano mangyayari? Ano mangyayari sa church? Kasi mag-i-explode tayo. Naturally. No? Para tayo magiging magnet na hahatak tayo ng tao, hindi na natin kailangan lumabas, sila mismo ang bibigyan. That's the power of prayer. Amen? Shall we bow our heads and come to the Lord in prayer? Father in heaven, we thank you. We glorify your name, Lord. Salamat po, Ama, sa mga susi na inyo pong ipinaalam sa amin na po pwede namin gamitin to open the riches that you have in heaven. Salamat po, Amang Hari. Dahil alam namin, meron kayong napakagandang plano through PUMCC. Hindi lamang po para sa PUMCC, Panginoon, kundi para sa bayang Pilipinas at para sa buong mundo na kami lahat ay gagamitin mo po, Ama. All for your greater glory. Ang lahat-lahat po ito'y aming dinadalangin nang may papurit pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Thank you.